Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko ma-imagine, next month, puno-puno tayo dito. Pero sa biyaya ng Panginoon, magkakasya siguro tayo. We're expecting about, I think, mga less than 100 ang magiging ating magiging attendance every Lord's Day. At ihahanda po natin yan para next month. Meron pa tayong 2 linggo para mag-prepare. So umagang ito tayo magpapatuloy sa pagtalakay sa aklat ni Peter, yung first part ng kanyang liham, 1 Peter. Tayo po ay nasa verse 3. Ang pinakamalaking misteryo na ipinahayag ng New Testament ay walang iba kung hindi noong na-reveal ang Messiah. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. At masasabi natin na isa din sa sumunod na pinakamahalagang na-reveal sa New Testament ay nang itinayo ang kanyang iglesia. Ito ang sabi ni Paul. Na-reveal ang church na ang iglesia o the covenant people of God ay hindi lamang mga Hudyo, kung hindi pati rin ang mga Hentil. Kaya naman, napakabilis lumawak ang Kristyanismo noong panahon na yon. Kaya noong panahon ng Acts, matapos na bumaba ang banal na Espiritu, nagsimula ang pangangaral ng mabuting balita ng Iglesia at ating napag-aralan sa Gawa ng mga Apostol o sa Book of Acts, ang libo-libong miyembro, libo-libong mga mananampalataya ang nadadagdag at dinadagdag sa iglesia araw-araw. Nakakamangha. Napakarami ang nakakilala sa Panginoon matapos nilang marinig ang mabuting balita. Of course, kasabay ng paglago ng iglesia, kasabay ng paglaganap ng Kristyanismo noong panahon na yon, kasabay din ang mga malakihang pag-uusig. At nasaksihan natin yan, si Paul na noon ay si Saul, ay isa sa itinala ng aklat ng mga gawa na siyang numero unong mga mang-uusig ng iglesia. Kaya naman, noong panahon na yon, kalakasan ng pag-uusig ng mga iglesia, doon natin nabasa na ang mga mananampalataya ay nangakalat sa buong lupain. Iyon ang doon nagsimula na lumisan ng mga ibang mananampalataya sa takot na sila ay mausig sa lugar na kung nasaan naroon sila. Kaya nga ang tawag sa kanila noon ay troublemakers. Ang mga mananampalataya sa ating pag-aaral ng Acts, ang tawag sa kanila mga troublemakers. Kasi habang sila'y dumadami sa isang lugar, ay nagkakaroon ng kaguluhan. At doon natin makikita talaga na kung gaano kalaki yung rejection ng mga tao sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Dumami ng dumami ang mananampalataya, lalo na noong sila ay nagkahiwa-hiwalay. Noong nangakalat ang mga mananampalataya dahilan sa pag-uusig, doon din natin natutunan na sinasabi at tinuturo ng Biblia na iyon ay kalooban ng Diyos, na sila'y mausig at sila'y mangakalat, sapagkat noong sila'y nangakalat sa lugar, doon nagkaroon sila lalo ng tapang na ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So, yung dispersion na nangyari o yung diaspora ng mga Hudyo at ng mga mananampalataya ng panahon na yon ay hindi
ay naging daan para mamatay ang iglesia, kung hindi ito'y naging daan upang lalong lumaki at lumago ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng ating napag-aralan at nasaksihan sa ating mga pag-aaral, sabi ko nga kanina, lahat ng lugar na kung saan sila ay dumako, lahat ay palaging mayroong kaguluhan. Every time na salita ng Diyos ay nahayag, every time na i-establish ang church sa isang lugar, dumarami ang mag-uusig ng iglesia. Kaya naman, noong mga panahon ng mga apostol, ang 1 Peter ay sinulat taong 66 AD, 4 years bago yung magkaroon yung siege ng Jerusalem, hindi po ba? Noong mga panahon na yon, sa panahon ng Roman Empire, sa pananakop ng Roman Empire, ang mga mananampalataya ay nagkalat sa iba't ibang dako ng lupain sa lahat ng nasasakupan ng Roman Empire. Kaya naman noong isang linggo ay itinala sa atin ni Peter sa kanyang pangunang sulat na ang kanyang liham na ito ay kanyang isinulat sa mga mananampalataya nagkalat sa 5 syudad, sa lupain, sa 5 syudad ng lupain na kung saan ay nandoon ang mga mananampalataya. At kung saan naroon sila, naintindihan natin na sila ay dumaraan sa napakaraming pag-uusig. Kaya naman, minarapat ng Diyos na isulat ni Peter ang liham na ito para sa mga mananampalatayang itong inuusig na nagkalat doon sa 5 syudad upang palakasin sila sa kanilang pananampalataya sa panahon ng kanilang mga masasamang pinagdaraanan. At ngayon ng umaga, sa pagpapatuloy natin ng liham ni Peter sa mga mananampalatayang ito, titingnan natin kung paano ito ginawa ni Peter sa kanyang liham. At kung paano ito yung ginawa, makikita natin nakakaiba yung kanyang ginawang approach ng kanyang paggawa ng liham sa mga mananampalatayang ito. Sa kanyang pag-encourage sa mga mananampalataya, imbis na siya'y makasimpatya sa kanilang mga paghihirap o i-focus ang kanyang liham sa kanilang mga paghihirap, Peter calls them to praise God. Imbis na mag-focus doon sa mga negative, ang ginawa ni Pedro, ipinokus niya na sa mga mananampalataya na ang pinakamaganda nating dapat gawin ay papurihan ang Diyos. Rather than dwell on the negative, he accentuates the positive. At iyon ang nilalaman ng ating mensahe sa umagang ito. Muli po tayong lahat ay tumayo, ating basahin ang sinasaad ng salita ng Diyos. And this is the Word of God. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. This is the Word of God for the people of God. Tayo po'y manalangin. Guide us, O God, by your Word and Spirit, that in your light we may see light. In your truth we find wisdom, and in your will we discover your peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen and Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ang sermon na maririnig po natin sa umagang ito ay hango mula sa sermon ni Reverend Arthur Van Delden ng Free Reformed Church sa Australia. At ito ay pinamagatan niyang, Bless God who has begotten us to a living hope through resurrection of Christ. And today, we will focus on 2 blessings. Mahilig tayo sa blessings, hindi po ba? Our present blessings and our future blessing. Yan po ang ating bibigyan tuon sa umagang ito. One of the main theme ng letter ng 1 Peter
ay nakapokus doon sa tinatawag nating suffering. Of course, bakit ba sila nagsasuffer? Because Christians in those days are persecuted. They suffer, katulad ng sinasabi natin noong nakaraang sermon, why they suffer? Because they did not belong to this world. Ang mga mananampalataya, sinasabi ni Pedro, hindi kayo taga rito sa mundong ito. Kaya kayo nagdurusa sapagkat hindi kayo lumalakad the way na lumalakad ang mundong ito. You were different. Hindi kayo pareho nila. You did not live the corrupt lifestyle that ungodly lived. But then again, the life that they once lived themselves na kanilang ginagawa dati, ngayon, hindi na ito ginagawa bilang mga mananampalataya. Kaya naman, katulad ng Panginoong Jesucristo, patuloy silang lumalakad sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Christians shone their light in their dark world. Ano nangyayari kapag ang mga Kristiyano ay nagliliwanag sa isang madilim na lugar? Of course, lahat ng masasama at mga kasinungalingan sa lugar na kung saan sila ay nagliliwanag, lahat ng kasalanan doon na expose. Hindi po ba? Yun ang trabaho ng liwanag. Para paliwanagin ang kadiliman. Sa kadiliman, maraming mga bagay nangyayari na hindi nakikita ng ating mga mata. Pero once na ang mga mananampalataya ay nabuhay sa gitna ng kadilimang yan, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, ang kadiliman sa lugar na kung saan naroon sila ay unti-unting nagliliwanag sapagkat ang katotohanan ay nakikita. Ang kasalanan ay nabubunyag. Of course, hindi naman ganoong kadali. Likas sa mga masasama na ayaw nilang makita, ayaw nilang sila'y makita yung mga kasalanan nilang ginagawa. Gusto nila yun ay nakatago. Kaya naman, they put more pressure sa mga mananampalataya. Hindi nila papayagan na basta na lang kayo magliwanag dyan at expose nyo kami na i-expose. Of course, lalabanan nila at lalabanan na ang liwanag na yan ay mamatay. Pero bilang mga mananampalataya, katulad na sinabi ni Peter, kaya siya ay sinulatan nila, alam natin ang mananampalataya ay mananampalataya. Ang mananampalataya ay magpe-persevere hanggang kahuli-hulihan. They will remain steadfast in their devotion to Christ. Kaya lang, lalong mas mahirap ang kanilang buhay habang nananangan sila sa Panginoong Jesucristo. Kaya naman, ito ang liham ni Peter sa kanila. Rather than sympathize with them in their sufferings, he calls them to rejoice with him in their blessing. Binilas tayo ng Panginoon, kaya doon tayo tumuon. The people are saying, "Oh, how terribly we are treated by men." But Peter says, "Praise God for how wonderfully we are treated by Him," by God. Imbis na i-focus natin ang ating sarili sa ginagawa sa atin ng mga tao sa ating paligid, sa masasamang ginagawa nila sa atin, let's focus on God. Kung gaano siya kabuti sa ating lahat. Alam nyo, yun ang danger ng mga Kristiyano na nakikita ni Peter ng mga panahon na yon. Yung tinatawag nating fair weather Christians. Alam nyo ba yung fair weather Christians? Familiar po tayo doon sa Matthew 13, the parable of the seeds. Hindi po ba? Yung fair weather Christian ay yung yung mga Kristiyano na nakabase doon sa magandang panahon. Yung kanilang pananampalataya nakabase sa kung anong panahon lamang meron sila. So, kapag ganoon, di ba sabi natin, may mga seed na hindi
nanalagay doon sa mga matitigas sa lupa na mababaw na hindi makayabong na mabuti. Ano po? At ganoon, sila yon ay umaasa lamang sa ganda ng panahon. Kapag maganda ang ulan, maganda ang araw, pareho siyang nabubuhay. Pero kapag dumating ang tagtuyot, ang matinding tagtuyot, at nawala ang ulan, dagli-dagli silang mamamatay. Why? Sapagkat nakabase sila sa panahon at hindi nakabase sa Diyos. Who are these fair-weather Christians na ayaw ni Peter na mahulog ang mga mananampalataya? These Christians are happy to embrace Christian faith as long as everything is well. But as soon as they experience tribulation or persecution, they forsake the faith. Ganyan. Ganyan ba tayo? Na tayo praise God, hallelujah, hallelujah, kapag maganda lamang ang ating kinalalagyan o nandun tayo sa mabuting buhay na walang masyadong problema. Pero kapag dumating ang lahat ng pagsubok, unti-unti tayo na nagluluoy. Ayaw ng Diyos na mga Kristiyano ay masadlak sa ganitong sitwasyon. Kaya naman, Peter directs our attention away from the suffering and he directs them to the blessing that they have received. Una, dinatawag nating our present blessings. Dalawa lang naman. Una, our present blessings. Sabi ni Peter, we are born again. Yang pagiging born again ay hindi natin masyadong malimit nauunawaan kung ano ba ang halaga niyan sa atin. Pagiging born again ay ang kauna-unahang pagpapalang tinanggap natin sa Diyos. Noong nakita natin ang kaharian ng langit. Noong binuksan ng Diyos ang ating mata upang makita natin siya at ang kanyang kaharian. Katulad na sinabi niya kay Nicodemo, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. At ganoon din sa atin na dapat nating maunawan at pinapaalala ni Peter sa kanila. Nasa inyo na ang pinakamabiyayang pagpapala ng Diyos. Sapagkat nabuksan ang inyong mga mata sa mga bagay hindi sa mundong ito, kung hindi sa daigdig na darating. Pag sinabi nating born again, more on heaven and less this world. Diba? Hindi po ba? Mas matimbang ang langit at mas konti ang mundong ito. Kaya lamang, katulad ng mga Kristiyano na dala ng napakaraming pag-uusig at problema sa kanilang buhay, gusto nila makaalis doon sa kanilang kinasasadlakan. Gusto nila na ang kanilang buhay ay mapaigi sa pamamagitan ng paraan ng mundong ito. Sapagkat yun ang pinakamadaling paraan. Hindi po ba? Kaya naman, sa dami ngayon ng naiintindihan natin mga teaching, ano ba ang blessing sa buhay na ito? Of course, blessing, mga material blessing ang ating nasa isipan. But the Bible, mga kapatid, inuulit ko, it's never intended sa atin na makita natin ang blessing bilang mga material blessing. It's always a spiritual blessing. Iyon ang diin palagi ng blessing ng sinasabi ng Panginoon at tayo lamang na mga born again, na reborn, binigyan ng Diyos na pagkakataon na mabuhay na mauli, mabuksan ng ating mga mata, tayo lamang ang tunay na nakakakita kung ano ang tunay na pagpapala. Kaya naman mga kapatid, mga pinakamamahal na kapatid, paano po natin tinitingnan ang ating buhay, ang ating kalalagayan sa ngayon? Paano natin tinitingnan ang mga bagay na meron tayo? Paano natin tinitingnan ang ating relasyon sa Diyos?
Lahat po yan ay mga bagay na dapat nating nakikita ayon sa perspektibo ng ating Panginoong Jesucristo bilang mga binuhay na muli o ipinanganak na muli sa ating Panginoong Jesucristo. God has begotten us again through Christ. Alam niyo po ba yun? Christ is the only begotten Son of God. But through Christ, we are begotten again ng ating Diyos Ama upang tayo magkaroon ng panibagong buhay. And that rebirth changed our lives. Di po ba? Nai-imagine nyo pa ba ang inyong buhay kung hindi nyo nakilala ang Panginoon? Sa lahat ng nakatanggap o nakaranas ng biyaya ng Diyos, nai-imagine nyo ba ang buhay na wala sa presensya ng Diyos? Nai-imagine nyo ang buhay nyo every Sunday na nandoon kayo sa inyo at nakikipag-chismisan, nakikipagharutan, o kung ano yung gusto mong gawin, walang pakialam sa buhay mo, hanggat may kasiyahan, saya ka na saya. That's magulong buhay na hindi ko ma-imagine. Na habang nakakita ko sa paligid na nasa akin, nasa tabi ko, ganito ko dati. Pero hindi ko papapalit ang buhay na ginawa sa akin ng Panginoon. Hindi po ba? Yung ating rebirth change our lives forever. Dapat makita yan sa ating buhay. Kaya pagkatapos ng kapanganakan muli, anong kasunod? Our conversion sa ating buhay pananampalataya. Diniscuss natin yan noong isang linggo. The Father justified us, then the Holy Spirit sanctified us. Sa buhay tayo na kung saan tayo inilipat ng Diyos mula roon sa buhay na sanlibutan patungo sa buhay na kung saan siya ang nag-ahari sa atin. And that's our greatest blessing, mga kapatid. The fact that we are born again. Nabuksan ng ating mga mata sa spiritual na bagay. At alam niyo kung ano ginawa, hindi po ba? Hindi ka mananampalataya kapag hindi mo naiintindihan na dapat ikay pupunta ng impyerno. Na kahit ano pagsikapan mong gawin, yung iyong pagre-rebelde at pagsuway sa Diyos ay nagdedemand ng kamatayan. Pero natagpuan natin ng Diyos in His great mercy at pinili niya na huwag tayong patayin o panatiliin sa pagkakasala. Anong ginawa niya? He decided to impute our sins to Christ. Yung ating kasalanan, nakarumal-dumal sa harapan ng Diyos, inilagay niya sa Panginoong Jesucristo. And the righteousness of Christ impute to us. Siya yung naging substitution na dapat tayo ang naroon sa krus, siya ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan na dapat tayo. That's spiritual blessing, mga kapatid. Na naintindihan nating mabuti. Ang ganong makapangyarihan sa inyo ang talatang iyon na si Kristo'y namatay in your behalf. Hindi po ba? Kasi doon lamang mababasa mo na kung anong buhay meron ka sa ngayon. Yun ang kapangyarihan ng gospel. Kaya naman ang gospel palaging ipinapangaral sa atin every Sunday para hindi natin malimutan kung gaano kabuti ang Diyos sa ating lahat. God decided to recreate His image in us. Yun ang ginagawa ng Diyos. Kaya tayo inihiwalay. Hindi po ba? Dati tayo nasa imahen ni Satanas. Pero sa kabutihang loob ng Diyos, tayo kanyang ibinalik muli sa Kanya. Ginawa tayong Kanyang anak, Kanyang mga anak, upang muli ay ibalik ang imahen niya sa atin. Napakabuti ng ating Panginoon. At gusto ko lang ulitin, yung blessing
na meron tayong, ang tinanggap po nating pagpapalang yan, katulad ng mga sinulatan ni Peter, that blessing that caused them to suffer. Ang blessing na yon ang dahilan kung bakit sila nagdurusa. Tayo mga kapatid, nagdurusa ba kayo ngayon katulad ng pagdurusa na meron sila? Hindi. Bakit sila nagdurusa? Gusto nilang mag-fit sa society na kailanman hindi sila pwedeng maging fit. Kaya nga, tao sa kanila, misfits. Ano po? Kailanman hindi ka magiging kaibigan ng mundo. Iyon ang paniniyak sa atin ng Panginoong Jesucristo. Dahil namumuhi sa akin ng mundo, mamumuhi din sila sa inyo. Tanggapin natin mga kapatid. Kaya tayo nagsasuffer sa mundong ito dahil hindi tayo taga rito, katulad ng unang punto na sinasabi ni Peter sa atin last week. We are only pilgrim, sojourner in this world. Hindi tayo taga rito, hindi tayo kapareho nila, tayo kakaiba sa kanila. Tayo ginawa ng Diyos bilang kanyang pamilya at hindi tayo taga sanlibutan. So wag nating asahang magiging mabait sa atin ang sanlibutan. Asahan natin na magiging marahas sa atin ang sanlibutan. Because we are in Christ. Ang encouragement ni Peter, don't complain about the pain. Rather, praise God that He has made you alive. Siguro sabihin natin ngayon, gano'n naman pala, ang buhay pala natin ay punong-puno ng suffering. Hindi pala maiiwasan ang suffering. Na-born again ako to suffer. Bakit gano'n? Hindi ba? Dapat ang blessing, kaagipat niyan ay magagandang mga bagay, hindi po ba? Yung blessing, dapat ang mga kaakibat niya nung nakilala ko, Panginoon, dapat lahat sa buhay ko mag-i-improve. Pero bakit ang cause ng blessing, ng pagiging born again, ay to suffer? Kaya nga sinasabi ko sa atin ngayon, hindi tayo nagsasuffer ng katulad nila. Pero kapag dumating tayo sa suffering sa ating buhay, dapat maunawaan natin na ito ang disenyo ng Diyos sa atin. Kung babalikan natin si James, lahat ng mga pagsubok sa ating buhay is all blessing. Bakit? Naunawaan natin because we are born again. At yon ang unang blessing na meron tayo. Siguro sabihin ng iba, mabuti na lang, mamatay na lang tayo. Di ba? Bakit kailangan pa magdanas ng maraming suffering? Nakilala ko na naman ng Panginoon, hindi mabuti pa, mamatay na lang ako. Para hindi ko, maiwasan ko yung mga pagdurusang yan na cause ng aking pakikipag-isa sa Diyos. Mga kapatid, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Naintindihan natin ng last sermon, hindi po ba? Kailangan tayo mahiwalay upang lalo siya makagawa sa ating buhay. We are sanctified by God through the Holy Spirit upang sa gayon, maranasan natin ang paggawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman, hindi lamang sa buhay na ito sinasabi ni Peter yung blessing ng new life na meron na tayong bagong buhay na ini-enjoy natin ngayon sa kasalukuyan bilang mga mananampalataya. Sinabi niya rin about the living hope to which we are reborn. Ano ba yung blessed hope? Ano ba yung living hope? At ito yung ating pangalawang punto. Hindi lamang yung ating present blessing, but our future blessing. Pangalawa,
our future blessing, we have a living hope. Meron tayong pag-asa. Ang sinasabi ni Peter dito ay hope. Alam nyo, napakaraming best din nating matutunghayan ang patungkol sa hope sa kabuuan ng letter ni Peter. At dito, ang ibig sabihin ng hope ay we must be confident. Yun yung confident expectation of good in the future. Kapag tayo may pag-asa, meron tayong inaasahan na magandang mangyayari sa hinaharap. Kaya naman, yun nagbubunsod sa atin upang tayo ay umasa. Pag sinabing ni Peter na he speaks about hope, bakit kailangang magkaroon ng pag-asa ang mga mananampalataya? Ang sinasabi niya, hindi pa tayo pumapasok doon sa fullness ng ating kaligtasan. Sabi natin kanina, ang unang blessing natin ay yung ating pagiging born again. Nung tayo mapabilang sa sambahayan ng Diyos. Pero hindi po iyon natatapos. Sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hindi po ba? Kaya naman, binigyan tayo ng pag-asa. Gusto ko lang kayong tanungin, sa mundong ito, sino ba lamang ang may pag-asa? Walang iba kung hindi ang mga nakakilala sa Diyos. Sila lamang ang may pag-asa sa hinaharap. At yon ay isang malaking blessing sa atin. Nabubuhay tayo nang meron tayong pag-asa. Nakakalungkot ang mga taong mamatay nandoon sa banig ng karamdaman na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Nandoon sa banig ng karamdaman na hindi nakakakilala sa Diyos. Ang sabi na lang nila, mamatay ako at pagkatapos, okay na. Yung mga taong hindi matahimik, sabi nila, mabuti pa sa akin ang mamatay at ang alam nila, yung kamatayan, ang pag-asa nila para sila makaalis sa kanilang kinasasadlakang mga problema. Hindi po pag-asa yon, mga kapatid. Binigyan tayo ni Peter at sabi sa atin, umasa tayo sa hope na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Isa sa ating future blessings na kaya nating matatanggap. Tayong lahat ay sinilang to a living hope para magkaroon ng pag-asa. Kapag tayo ipinanganak, di ba, to something, sabi nga ni Job, sabi niya doon sa Job 5:7, a man is born to trouble. Of course, bakit ba a man is born to trouble? Because yung mga magulang niya ay punong-puno ng trouble. Yung trouble ay nakalatay na sa kanyang pagkatao. Ganoon din, mga kapatid. Kung tayo na born again at pinanganak tayo mula sa langit, inaasahan na natin na merong magandang bagay na mangyayari bakit tayo ipinanganak muli ng Diyos. Bakit? Because we will inherit something in Christ. Hindi tayo magiging tagapagmana kung hindi muna tayo magiging anak ng Diyos. Meron bang pinamanahan ng walang relasyon sa Kanya? Hindi po ba? At lahat ng mga bagay na yan, mula pa ng lalangin ng Diyos sa sanlibutan, tayo ay ginawang tagapagmana to a living hope na magbibigay sa atin ng daan upang makita natin ang naghihintay na pagpapala sa atin sa hinaharap. Maaring ngayon tayong lahat ay nahihirapan. Maaring ngayon dinaranas natin ang mga problema na parang wala nang magandang solusyon o wala nang maging magandang
mangyayari pang maganda. Parang hindi na kami magkakasundo ng mister ko. Hindi po ba? Parang hindi na ako makakaahon sa lahat ng aking pagkakautang. Pero, mga kapatid, hindi kasama yan sa sinasabi ng pag-asa ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang pag-asa natin ay nasa Panginoon, lahat ng mga bagay na nasa ating paligid, lahat yan may pag-asa. Tama po ba? Kapag tayo may pag-asa sa Diyos, lahat ng pangit may magandang pag-asa sa hinaharap. Yung pinakapangit ng kasasadlakan natin, nagkaroon ng pag-asa, yung pang maliliit na kinasasadlakan mo sa buhay mo, ang hindi magkaroon ng pag-asa. Ang ating future blessing na ating nilalakaran ngayon, we have a living hope. Meron tayong pag-asa sa hinaharap. Darating ang hinaharap, darating ang future na kabali tayo, mga kapatid. At kaya naman, napakahalaga na iintindihan natin na ang ating pag-asa, sabi ni Peter sa ating teksto, ay nakasalalay saan? Sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. At yun yung topic natin kanina sa Sunday School, hindi po ba? The resurrection of Jesus Christ. Lahat ng mga bagay na kailangan natin, lahat ng mga bagay na inire-require sa atin ng Diyos upang ma-born again, upang magkaroon ng pag-asa, lahat ng mga bagay para pagpalain tayo ng Diyos ay nakasalalay doon sa na-accomplish ng Panginoong Jesucristo sa krus. Noong siya'y nabuhay na muli, nagkaroon tayo ng pag-asa. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang resurrection, naging valid na yung ating mga kasalanan ay nagkaroon ng kapatawaran. Hindi po ba? Na ang ating mga utang ay binayaran ng ating Panginoon. At nandoon din ang pag-asa na tayo magkakaroon muli at mabubuhay na muli sa hinaharap sapagkat ito'y nakabase sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang mga anak ng Diyos, hindi natatapos at hindi sapat na paniwalaan natin na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli para sa atin. Dapat, mga kapatid, ang katotohanan na yan ay patuloy nating kinukultibig sa ating mga puso. Ayoko na magsalita. Amen po ba? Di ba? Kailangan isinasapamuhay natin yung pag-asa na yon na ang Panginoon ay nabuhay na muli. Ibig sabihin, lahat ng demand ng Diyos ay na-accomplish ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Sabi nga natin, yung kanyang kamatayan sa cross ay kulang kung walang pagkabuhay na muli. Sapagkat inaprubahan ng Diyos ang kabayaran sa ating kasalanan, na ang ating kasalanan ay nabayaran na nga dahil He raised His Son from the dead. Dahil nabuhay muli ang Panginoon mula sa kamatayan. At yon ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ano po ang encouragement natin sa ating pagwawakas? We are blessed that we do not face the same persecution katulad ng mga Kristiyano ng panahon ni Peter. But still, mga kapatid, hindi man tayo dumanas noon, marami pa ring mga sufferings, marami pa ring mga troubles and trials na naandyan lamang sa ating daraanan. Sooner or later, magpapang-abot tayo ng mga yan. May we find peace and comfort from the promise of the Word of God, na katulad ng encouragement ni Peter sa mga mananampalataya na to noon. At ganito rin ang sinasabi ni Paul, 2 Timothy 3:12. Ito ay patungkol sa mga sufferings and persecution na nangyayari mismo sa kanyang buhay. Ito sabi niya, all we desire to live godly in Christ Jesus
will suffer persecution. Kaya dapat tanungin ninyo ang sarili nyo, sino ba ang number one nagpe-persecute sa atin ngayon? Of course, wala na mga Roman soldier, wala na yung mga Hudyo na number one nagkakos ng trouble. But Satan still persecuted us. Amen po ba? Napa-amen uli ako. Hindi po ba? Sino ba nagpe-persecute sa atin ngayon? Sino ba ang gumagawa ng persecution sa atin? Para mas mahirap maging mabuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ba si Satan mismo? Para tayo ay hindi magpit sa mundong ito. Of course, yun ang layunin ng Diyos. Sabi rin mismo ng Panginoon, John 15:19, if you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Mahirap lumakad sa katotohanan na sinasabi ng Diyos na dapat nating lakaran. The more that we dare to be different from the world, the more that we reflect the glory of God's holiness in our living. The more the world would regard us as unwanted misfits, the more they will hate us and put on the pressure for us to conform to their way of living. Asahan natin palagi, mga kapatid, laging nandyan ang pressure na alisin natin ang sarili nating tumahak sa gustong tahakin ng Diyos para sa atin at makiayon tayo sa sanlibutan. Nandyan palagi ang pressure araw-araw sa lahat ng inyong kinakaharap. Pag-alis nyo lamang sa church na ito, nandyan na ang pressure. Saan ka ba tatayo? Saan ka ba tatahak? Kaya nga palaging foolish and yung foolish and wise. Bakit ba palagi? Kasi every time palagi tayo magdidesisyon. Kanino ba tayo maninindigan? Gusto natin masarap ang buhay, gusto natin hindi magkakaroon ng problema, manindigan tayo sa sanlibutan. Tama po ba? Pero we are born again. Tayo'y sinasanctify ng Holy Spirit. Inihiwalay tayo sa sanlibutan. Kaya naman layunin ng Diyos na maging mahirap ang buhay natin sa mundong ito sapagkat hindi ito ang ating tahanan. We are designed na makasama niya doon sa buhay na walang hanggan sa hinaharap. Sa umagang ito, itong challenge sa atin, we should never fear, huwag tayong matakot. Any suffering that comes from living a holy life, huwag tayong magreklamo. Huwag nating magluksa kapag maraming mga problema at mga pagsubok na lahat na yata ay palaging sa atin na lang dumarating. Never fear, never complain, and never mourn. We may rejoice in the fact that in a world of the spiritually dead, we have been spiritually alive. Hindi po ba pagpapala? Alam natin ang mundong ito ay puno ng mga taong patay. Pero sa lahat ng yan, binuhay tayo ng Diyos. Ang mundong ito'y masisira later on. Ang mundong ito'y mawawala later on. Salamat na lamang lahat ng masasamang bagay na ating kinasasadlakan ay mawawala din later on. Kaya naman, sa pamagitan ng ating rebirth, we have been made heirs of the glorious new life in the kingdom of God. Nawa, tingnan natin palagi ang ating kinasasadlakan
na lahat ng iyan ay pagpapala mula sa Diyos. Hindi po ba? Na lahat tayo ay pinagpala na ng Diyos at patuloy na pinagpapala, at iyon ang mahalaga, na ang ating mata ay nakatuon kung ano ang ipinangako ng Diyos sa atin na Kanyang tinupad sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na sumasa ating lahat ng ngayon, mga kapatid. Patuloy tayong manangan at magpasalamat sa ating Diyos, anuman ang ating kinakaharap. Tayo manalangin. Sa biyaya ng iyong mga salita, patuloy nawa po kaming maging pagpapala sa mundong ito, aming Diyos. Tunay nga na ang iyong liwanag ay patuloy na magliliwanag kung patuloy po naming paninindigan kung sino po kami at kung paano po kami hinubog ayon sa iyong imahe. Salamat po sa katotohanan na patuloy mong inilalagay sa aming mga puso na hindi po kami taga rito, na hindi po kami taga sanlibutan, at kailanman ay hindi po magiging permanenteng tahanan namin ang mundong ito. Lilisanin po namin ito. Ito'y pansamantala lamang na aming tahanan. Sapagkat ang tunay po naming tahanan ay sa piling niyo po, aming Diyos. Kaya naman patuloy na mag-alab sa aming mga puso ang katotohanan yan, upang sa gayon hindi po kami madala ng hangin na kung saan gusto kami dalhin, aming Diyos. Maging matatag kami sa katotohanan ng iyong mga salita. Patuloy po naming sampalatayan at panghawakan ito sa aming mga buhay. Hindi po namin magagawa ito kung wala po ang inyong pagkilos at paggawa. Kaya naman, tulungan niyo po kami, aming Diyos, patuloy na kahabagan sa aming kalalagayan. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.